So, what's up guys? Good evening. At maulan na gabi sa inyo guys or every one of you guys. Pag-uusapan natin ngayon ay malapit ng i-release at most anticipated and most awaited games na GTA 6. Pero bago yan, humigop muna tayo ng mainit na kape sa tag-ulan na panahon. Alam naman natin na yung GTA 6 na ata ang pinakahinihintay na laro na darating this 2026. Sa katunayan nga, 2 beses or 2 times na yang na-nominated or nanalo na most anticipated games sa Game Awards. Bakit guys? Siyempre alam naman natin guys, Rockstar yan guys. Alam ko na alam nyo na kapag sinabing Rockstar Games ay talagang sobrang quality yung binibigay na laro ng Rockstar. Bakit? Kasi alam ko na alam nyo rin na sila yung gumawa ng mga laro na tulad ng GTA San Andreas, GTA Vice City, GTA 3, GTA 4, GTA 5, RDR1, and RDR2. Sa kanila rin nanggaling yung Manhunt. Sa kanila din nanggaling yung Max Payne. Guys, sobrang quality ng mga laro na nilalabas nila. Doon pa lang sa GTA San Andreas guys, way back 2004. Guys, 2004 yung larong yun. Pero hanggang ngayon, kung makikita nyo, may mga tao pa rin nagla-livestream ng larong yun. Bakit? Kasi guys, alam naman natin na alam ko na alam nyo rin talaga na yung GTA San Andreas ang pinakamagandang GTA na nagawa ng Rockstar. Para sa akin guys, para sa inyo ba, anong GTA ang pinakamaganda na gawa ng Rockstar? Kasi para sa akin guys, talagang GTA San Andreas at wala makakatalo dun sa story pa lang ng GTA San Andreas. Pero para sa akin, natalo na siya ng RDR2 pagdating sa story. Pero again, hindi naman kasi yun kasama ng GTA or ng Grand Theft Auto franchise. Ibang franchise nila yon, which is RDR yon. Pero Rockstar pa rin ang gumawa. So para sa akin, GTA San Andreas pa rin talaga ang pinakamagandang storya na nagawa ng Grand Theft Auto series. Guys, alam ko na alam niyo yung sinasabi ko guys. Ang ganda-ganda ng storya ng Grand Theft Auto. Ang ganda-ganda ng storya ng Grand Theft Auto San Andreas. Napakadaming plot twist na talagang gugulatin ka ng Grand Theft Auto San Andreas. Ako talaga nagulat ako dun nung nilalaro ko yon. Though hindi ko pa masyadong naiintindihan yung storya nun, pero nagulat ako kasi talagang kagulat-gulat yung mga mangyayari doon. Kaya kung hindi pa kayo nakakapaglaro ng GTA San Andreas, guys, what are you doing? Ano nilalaro nyo ngayon? Kaya kung ako sa inyo guys, laruin nyo na yun at alam ko masasabi nyo na tama yung mga pinagsasabi ko. Kasi maganda talaga siya guys. So balik na nga tayo guys sa pag-uusapan natin guys. Ang GTA 6. Again, paparating na yung GTA 6 sa November 18, 2026. Ang tagal nating inantayan. Nagka-delay na yan. 2 beses na ata na-delay yan or isang beses. Hindi ko matandaan. Pero ang importante, na-delay na naman siya. Pero ngayon, nag-all out na si Rockstar at talagang confirmed na nalalabas na to sa November. Pero guys, nakakalungkot lang din na balita kasi lahat ay ginulat nila sa binalita nila guys. Though oo, na-confirmed na talaga nalalabas na yung Rockstar GTA 6 in November 2026. Ang problema nga lang guys, meron kang case pero wala kang physical disk. Meron ka lang code, di ba? Again, ayun lang yung nakakalungkot guys. Meron ka lang code na makukuha sa loob ng physical disk, di ba? So, ang pinagtataka ko, bakit kaya ganun? Diba? Katulad nga sa sinabi ko sa isa sa mga video ko guys, sa tingin ko sinadya nila yon para makapag-team up sa Sony para nga maituloy na ng Sony yung pinaplano nilang masama na i-end ng physical disk. Wala naman kasi sigurong dahilan kung bakit hindi maglalabas ang Rockstar ng GTA 6 na may physical disk, diba? So sa tingin ko nag-team up yan dalawang yan para nga maituloy na yung pag-i-end ng physical disk. Ayun lang yung nakakalungkot. So accept na lang natin guys na hindi na talaga magkakaroon ng physical disk ang GTA 6. Pero alam naman natin na bibilin mo rin yan. Bibilin ko yan, bibilin mo yan kasi nga inaantay natin yan. Doon pa lang sa ginawa nila sa Red Dead Redemption, 'di ba? Way back in 2018. Guys, napakaganda nun. Kung hindi mo pa nalalaro yung Red Dead Redemption, ano pa rin ginagawa mo at anong nilalaro mo ngayon? Ha? Katulad nga ng sinabi ko, 2018 pa nang nilabas ng Rockstar yung RDR2, which is napakaganda ng details guys. Ayun na ata yung isa sa pinakamahal na laro na nai-release sa buong kasaysayan ng gaming. Kaya kung makikita nyo guys, na grabe yung level ng details na inilagay doon sa world ng Red Dead Redemption 2.
Napakaganda guys. Ang dami mong madidiscover. Kung may gusto kang gawin sa tunay na buhay at hindi mo magawa, try mo na lang gawin sa RDR2. Sa tingin ko, talagang kung ano yung kalalabasan sa tunay na buhay, yun din yung kalalabasan dun sa laro. Sobrang amazing lang talaga ng Red Dead Redemption guys. Para sa akin, ayun yung pinakamagandang laro na nai-release in this gaming world. Ewan ko na lang kung matatalo siya ng GTA 6. Pero nakakatakot yung budget ng GTA 6 guys. Kasi alam naman natin guys na lumabas sa balita na ang GTA 6 na yung pinakamahal na laro na naiproduce o na nagawa sa buong kasaysayan ng gaming. Ang budget lang naman nila sa paggawa ng GTA 6 umabot na ng 2 billion. Guys, 2 billion. Grabe yun. Bihira mo yun, 2 billion yung ginastos nila sa paggawa ng GTA 6. Pero yung ginastos nila na yun, siguro ayun din yung kinita nila doon sa GTA 5. Kasi guys, almost 13 years old na ang GTA 5. At ngayon lang sila nag-release ng GTA 6. Guys, may GTA Online pa, na which is napakadami pa rin naglalaro. Sa lahat ng platform, ang daming naglalaro ng GTA Online. Kaya kung di ka pa nakakapaglaro ng GTA Online guys, ano nilalaro mo? Subukan mo na rin yung GTA Online tsaka GTA 5. Napakaganda niyan guys. Halos buwan-buwan yun may update ata. Halos buwan-buwan. Hindi ko lang sure kasi hindi naman ako masyadong updated eh. Pero naglalaro pa rin ako ng GTA 5 online pero hindi na ganun kadala. So bihira nyo yun. $2 billion guys. Hindi pesos. Again, hindi siya pesos. $2 billion yung nagastos ng Rockstar sa pagbuo ng GTA 6. Which is nakaka-excite lalo na sa mga details na naranasan ko o nakita ko doon sa Red Dead Redemption 2. Ano pang magagawa nila doon sa GTA 6 na binadgetan nila ng $2 billion guys? Sa Red Dead Redemption 2, siguro ang budget lang nila doon ay almost 500 million. Pero grabe na yung level ng details na naibigay ng Rockstar doon. What more pa sa $2 billion guys? Diba? Sa water pa lang siguro nun, grabe na. Paano pa yung gameplay? Siguro gumawa na talaga sila ng tunay na mundo dito sa upcoming GTA 6. Siguro tunay na mundo na yung ginawa nila, no? Nilabas na ng Rockstar yung prices nila para sa GTA 6 na ilalabas nila. Yung normal edition ay nagkakahalaga ng $79.99. In pesos guys, ayun ay nagkakahalaga ng around 4,000. 4,000 yung guys, yung normal edition. Pero kapag nag-ultimate edition ka, which is may mga included na barbershop, ammunition ata, yung mga mabibili mong damit, ganon. Nagkakahalaga ang ultimate edition around $100 or 5,700 plus or 5,000 plus mga ganon figure, hindi ako sure. Sa mga ganong figure ang ultimate edition, pero grabe ang kati pa rin sa bulsa. Pero kahit ganun pa man yung price na inilabas ng Rockstar, kahit walang disc edition, kahit walang physical na may disc na kasama at code lang, alam nyo ba guys na nabawi na agad ng Rockstar yung budget nila sa GTA 6? Kasi guys, nung inilabas nila na yung pre-order para sa PS5, Xbox, pero lang sa PC kasi hindi pa siya lalabas sa PC. Guys, alam nyo ba na ang pre-order nila ay umabot na sa 260 million? Bihira nyo yun guys, 260 million na yung mga nag-pre-order at karamihan doon ay Ultimate Edition pa. So as of this day guys, nabawi na nila yung ginastos nila sa paggawa ng GTA 6. Tapos kumita na sila ng halos $1.39 billion. Guys, ganun kabilis silang kumita. Kasi alam naman ng mga tao yung quality na ibibigay ng Rockstar kapag sila na yung gumawa. Alam ko na alam nyo yun dahil alam nyo na alam ko sa mga naglalaro or nakalaro na ng RDR at ng GTA 5. Grabe talaga yung mga larong ini-effort o binigay sa atin ng Rockstar. Kaya nga nag-pre-order na rin ako. So kahit sa November pa yung release ng GTA 6, marami na talagang excited. At isa na ako dun guys kasi again, i-remind ko lang kayo na talagang fan ako ng franchise. Siguro hindi ko na mabilang o hindi ko na alam kung ilang bilang na ba, kung ilang beses ko na inulit tapusin yung GTA 5 kasi nga sobrang natawa ako sa world niya guys. Bihira nyo guys yung graphics pa lang nun. Way back in 2013, napakaganda na. So what more pa dito sa GTA 6? Guys, sobrang excited na ako. Hindi ba kayo na-excite? Paano pa kaya kapag lumabas pa yung RDR3? Sobrang grabe yun, diba? But this August 27 guys,
lalabas yung trailer or yung gameplay ata ng GTA 6 sa Netflix. Kaya, excited na ako panoorin. Kung wala kayong Netflix guys, huwag kayong mag-alala dahil marami naman taong magka-copyright pagkatapos nilang panoorin yan sa Netflix. Alam ko yon. Matik yan. Hindi ako nagbibiro. Gusto mo magpustahan pa tayo. Alam kong maraming magka-copyright o talagang maraming magbibideo habang nanonood sila sa Netflix. At ilalabas din naman siguro ng Rockstar yan sa YouTube nila or sa YouTube channel nila, di ba? Siguro kahit sa Facebook page nila ilalabas nila yan. Ilalabas nila yan guys. Matik yan. Kaya kayo guys, anong tingin nyo? Excited na rin ba kayo sa GTA 6? Kasi ako guys, alam ko talaga sa sarili ko na excited na ako. Hindi na ako makapaghintay. Sobrang nai-excite ako sa pagdating ng GTA 6 guys. Sobrang ganda kasi talaga na binibigay ng laro ng Rockstar. Excited na ako. Sana ganun din yung nararamdaman nyo. Kung hindi naman, okay lang yan. May kanya-kanya tayong laro na talagang naiibigan. May mga tao talagang hindi nag-enjoy sa GTA. Marami akong kilalang ganon. Inom muna tayo ng kape guys. May lightning na rin tayo guys, diba? So flashlight lang ng cellphone yan kasi hindi pa tayo nakakabili ng talagang ring light. Pero maganda naman tignan. Sana nga kailan ko pa ito ginawa sa mga huling video ko, diba? Mas maganda sana. Nai-excite talaga ako kung anong ibibigay at ipapakita ng Rockstar sa lalabas sa GTA 6. Ngayong ang tatasan ng standard ng mga gamer. Alam nyo yan guys. Konting pangit na detalye lang or onting glitch lang, marami nang umiiyak agad dyan. Pinagtatawanan na agad nila yung laro, bumabase agad sila sa ganong klase ng glitch at kinukumpara nila sa mga old games na lumabas. So sa tataas nga ng standard ng mga tao, ano kayang ibibigay or maibibigay ng Rockstar para mapasaya tong mga iyakin na gamer? Kasi may mga ganong gamer talaga guys. Sobrang sensitive na mga gamer na yun guys. Alam kong alam nyo na may mga ganong tao talaga. Sobrang sensitive nila. Alam mo ha. Kaya kayo guys, ano ba sa tingin nyo? Talaga excited na ako sa GTA 6. Sana ganun nga din kayo guys. Ayun lang naman yung pinag-usapan natin for this videos. Again, thank you guys sa panonood. And, peace out. Ganda pala pag may lightning. Kikita ako. Mas pag ganyan no. Cellphone lang yan guys. Mas maganda siya may lightning. Ayun nga guys. Peace out.